Ako si Daniel Reyes at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa pag-unawa sa ekonomiya ng mundo. Imagine nyo nga muna ang isang EDSA na super haba, tipong nag-iisang kalsada na nagkokonekta sa lahat ng bonggang syudad sa buong universe. Diyan dumadaan ang lahat ng Shopee at Lazada parcels. Ang buong supply na bumubuhay sa naghihingalong pandaigdigang ekonomiya natin. Wala kang choice, besh. Walang ways na magtuturo ng shortcut o eskinita para makaiwas. Ngayon, isipin mo na, yung feeling hari na may-ari ng lupang kinatatayuan ng highway na, yan ay bigla na lang nagtayo ng pagkalaki-laking gate na parang exclusive subdivision. Hindi na lang siya nag-aala security guard na nagtatanong kung saan ka pupunta. Naniningil na ang lolo mo ng gintong toll fee para sa bawat sasakyang may balak dumaan. Kapag wala kang pambayad, di nga, hindi ka makakadaan at literal na titigil ang pag-ikot ng puhunan at negosyo mo. Ganyan-ganyan eksakto ang teleseryeng namumuo ngayon sa isa sa pinaka-VIP na lagusan ng langis sa buong balat ng lupa. Ang ultimate question mark ngayon, ready na ba ang mga butas nating bulsa sa kalbaryong dala nito? Silipin nga natin itong mapa ng World Trade para magkaalaman na. Itong Strait of Hormuz na to, hindi lang to basta sapa o ilog na pwede mong paliguan. Ito ang literal na jugular vein, ang pinakakritikal na ugat ng enerhiya ng buong mundo. Kung sisilipin mo mga resibo at datos ang traffic at dami ng mga barkong nagbubuhol-buhol dito araw-araw, ay sapat na para magka-anxiety attack ang kahit sinong nerd na sumusuri sa macroeconomics. Bawat maliit na tuldok na kumukurap sa radar na yan ay hindi lang langaw, kundi kumakatawan sa milyon-milyong dolyar na halaga ng langis na nagpapakain at nagpapatakbo sa mga pabrika, mga sasakyan at buong industriya ng ating inang planeta. Kapag ang ugat na ito ay naputol o kahit na choke lang ng very light, ang hagupit nito ay ramdam mula sa mga nakasuit at tie na bilyonaryo sa Wall Street hanggang sa tindera ng fishbowl at sari-sari store dito sa Pilipinas. Isipin mo, ang survival ng buong pandaigdigang supply chain ay nakasandal sa isang napakakipot na iskinita ng karagatan na hawak sa leeg ng iisang bansa lang. Dito na nga papasok ang pinaka-latest na paandar at evil genius strategy ng Iran. Matagal na nilang hobby ang manakot gamit ang mga missiles nila para ma-stress ang mga dumadaang barko, pero ngayon nag-level up na sila at may mas sopistikado at pasabog silang plano. Ang fancy term nila dyan ay ang paggamit ng heograpiya bilang isang legit na sandata, parang ginawang baril yung mapa. Imbes na mag-aksaya ng bala at magpaputok ng baril, ang gusto nilang mangyari ay i-convert ang buong strait na ito bilang isang opisyal, formal at naglalakihang toll booth sa gitna ng dagat. Isa itong makapal na mukha at tahasang pagtatangka na illegalize ang pagmonopolize at pagkontrol nila sa daloy ng enerhiya ng mundo. Bakit kaya itong mukhang inosenteng pagbabago ng patakaran na ito ay nagbibigay ng matinding bangungot sa Amerika at sa iba pang mga feeling superior na bansa? Kasi naman, kapag naging official na itong kalokohan na to, ang unang-unang iiyak ay hindi lang yung mga gobyerno, kundi ang mismong mga manipis na pitaka ng bawat ordinaryong Juan at Juana na nag-online shopping at namamalengke sa buong daigdig. Chika natin at himayin kung bakit gano'n na lang ang epekto nito. Para naman mag-gets ng ating mga brain cells ang bigat ng isyong ito, kailangan nating mag-math at himayin ang mga numero. Bilang inyong paboritong financial advisor, lagi kong bukang bibig na ang mga datos at resibo ang magbubunyag ng tunay na chismis. Araw-araw, as in every single day, nasa humigit kumulang 20 milyong bariles ng langis ang naglalayag at lumalabas mula sa Hormuz na yan. Ang nakakalulang dami na yan ay bumubuo sa 20% ng buong konsumo ng langis ng buong sangkatauhan. Ibig sabihin lang yan, isa sa bawat 5 patak ng langis na ginagamit mo pang gala o pang commute sa pang-araw-araw mong buhay ay dumaan muna sa kipot na ito bago nakarating sa iyo. Ito ang literal na dugo na nagpapump at nagpapanatili sa buhay ng pandaigdigang makinarya na kung mawawala, edi patay tayong lahat. Kapag ang ganitong ka-OA na bulto ng produkto ay biglang pinatawan ng kahit anong klaseng patong o bayarin, ang perang makokolekta nila ay hindi na kayang i-process ng ordinaryong utak natin. Para na rin itong isang napakalaking minahan ng ginto na literal na nakalutang lang sa ibabaw ng tubig at hinihintay na lang hakutin. Mag-feeling accountant muna tayo at gumawa ng isang simpleng mathematical projection para makita kung gaano kalaki ang potensyal na kikitain at ibubulsa ng Iran.
Yung mga barkong dumadaan dyan, hindi yan yung mga pipitsuging bangka na sinasakyan mo sa island hopping. Ito yung mga tinatawag na very large crude carriers o VLCCs na naglalaman ng milyon-milyong bariles ng langis. Kung ang gobyerno sa Tehran ay biglang magpapatupad ng taripa na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar para sa bawat isang malaking barko na tatawid, aba, ang papasok na pera sa kaban nila ay nakakalula. Ulitin ko para pumasok sa isip nyo, 2 milyong dolyar bawat isang barko, mga besye. Sa dami ng mga dambuhalang VLCC na bumibiyahe araw-araw para lang matugunan ang walang katapusang pagkauhaw sa langis ng Asya, Europa at Amerika. Ang bawat pagtawid sa kipot ay nagiging isang instant na kaching o transaksyon sa bangko. Ito ay isang bonggang passive income stream sa antas ng makroekonomiya na kayang-kayang baguhin ang takbo ng pananalapi at buhay ng isang buong bansa nang walang kahirap-hirap. Paano kaya nito papalubohin ang kanilang pambansang budget? Ituloy natin ang ating pag-compute dahil hindi pa tayo tapos ma-stress. 20 milyong dolyar kada araw ang inaasahang papasok sa bulsa nila kung susumahin mo ang mga bayarin mula pa lang sa mga barkong may dalang langis. I-multiply natin yan sa 30 araw at makakakuha tayo ng tumataginting na 600 milyong dolyar bawat buwan. At take note ha, para lang yan sa krudo, wala pa yung iba. Hindi pa natin isinasama sa kwentada ang mga barkong nagdadala ng liquefied natural gas o LNG at kung ano-ano pang mga produktong komersyal na dumadaan din dyan. Kung idaragdag natin ang mga yan sa ating kalkulasyon, ang total na kikitain nila ay kayang-kayang lumampas sa 800 milyong dolyar kada buwan ng walang kahirap-hirap. 800 milyong dolyar ng purong kita mula sa simpleng pagsay ng sige, daan na kayo sa mga barko na tumatawid sa kanilang teritoryo. Isa itong astronomical at nakakabaliw na halaga na nagpapatunay kung gaano ka-jackpot at kayaman ang potensyal ng geographical na posisyon ng Hormuz na yan. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng 800 milyong dolyar na to para sa naghihingalong ekonomiya ng Iran? Para ilagay sa tamang perspektibo at magets nyo talaga, ang halagang ito ay katumbas na ng 15 hanggang 20% ng kanilang buong kita mula sa pag-export ng langis. Sa isang bansang bugbog sarado at matinding nakakaranas ng mga parusa at embargo mula sa mga pabida sa pandaigdigang komunidad, ang magkaroon ng ganitong kalaking cash flow ay parang isang twisted at maling himala. Ito ang literal na dream scenario at wet dream para sa mga nasa Tehran. Ang walang humpay at tuloy-tuloy na pagpasok ng pera ay magbibigay sa kanila ng sapat na budget para tawanan ang epekto ng mga sanctions, patatagin ang kanilang bumabagsak na lokal na pera at ang pinaka nakakaloka sa lahat, pondohan ang kanilang patuloy na lumalaking makinaryang militar. Ang toll fee na ito ay hindi na lang basta sideline o negosyo. Isa na itong lifesaver at mekanismo ng kaligtasan para hindi bumagsak ang kanilang rehimen. Ngayon naman, i-compare natin itong kalokohang ito sa isa pang sikat na daanan ng tubig, ang Suez Canal. Taon-taon humahakot ang bansang Egypt ng humigit kumulang 8 hanggang 9 na bilyong dolyar mula sa mga barkong nakikidaan sa Suez. Pero teka lang, may isang napakalaki at garapal na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ito. Yung Suez Canal kasi, isa siyang artipisyal na estruktura. Literal na ginawa yan ng tao, pinaghirapang hukayin mula sa lupa at nangangailangan ng walang katapusang at super magastos na maintenance para lang manatiling bukas at magamit. Kaya may karapatang maningil ang Egypt ng bayad dahil nagbibigay talaga sila ng isang aktwal at totoong serbisyo. Meron silang mga empleyadong pinapasweldo, mga kagamitan, at infrastruktura na kailangang i-maintain at gastusan. Sa madaling salita, ang ibinabayad ng mga kumpanya ng barko sa Egypt ay isang lehitimong service fee para sa paggamit ng kanilang pinaghirapang pasilidad. E paano naman itong paandar sa Strait of Hormuz? Kabaligtaran ng Suez, itong Strait of Hormuz ay isang ganap na natural na daan ng tubig na andyan na bago pa man tayo ipinanganak. Ginawa yan ng inang kalikasan, hindi ng kahit sinong tao. Ni isang kusing ay walang ginastos ang Iran para hukayin yan at lalong wala silang binabayaran na maintenance fee para sa pagpapanatili nito. Ang kapalmuks na sinusubukan nilang gawin ngayon ay mag-imbento at magtatag ng isang ganap na bagong pamantayan sa pandaigdigang kalakalan na sila lang ang makikinabang. Gusto nilang maningil hindi dahil may ibinibigay silang matinong serbisyo, kundi dahil pilit nilang iginigiit ang kanilang feeling soberanya sa nasabing karagatan.
Ang tawag sa kalokohang ito ay isang sovereignty toll. Ang konseptong ito ay super toxic at lubhang mapanganib dahil binababoy at binabago nito ang mga patakaran ng malayang nabigasyon na nakasanayan na ng buong mundo sa loob ng napakaraming siglo. Kung papayagan at palalampasin ang ganitong bulok na sistema, ano na lang ang pipigil sa ibang mga bansa na manggaya at gawin din ito sa mga natural na anyong tubig na sakop kuno nila? Ang taktikang ito ng Tehran ay higit pa sa simpleng pangungutong at pangingikil ng pera sa kalsada. Ang pagpasa ng mga ilusyonadong panukalang batas sa kanilang sariling parlamento at ang pagdemand na kilalanin ito ng mga bansang kabilang sa G7 ay isang malinaw at garapal na hakbang tungo sa pag-institutionalize ng kanilang kapangyarihan. Hindi na lang ito basta buli-buli at pananakot gamit ang mga barkong pandigma. Ito ay ginagawa na nilang isang formal at kunwari legal na proseso ng gobyerno. Sa pamamagitan ng paggawa nitong opisyal na batas, sinusubukan nilang i-legitimize ang kanilang absolute at nakakasakal na kontrol sa pinakamahalagang yugto ng pandaigdigang supply ng enerhiya. Kung makakalusot sila at magtagumpay, ang Hormuz ay hindi na magiging isang malayang daanan para sa lahat, kundi magiging isang exclusive na pribadong pag-aari kung saan ang mga patakaran ay idinidikta ng iisang piling boss na bansa. Ito ang tunay at nakakakilabot na kahulugan ng weaponization ng heograpiya. Ginawang literal na hostage ang mapa. Ngayon, bilang isang financial advisor na awang-awa na sa ekonomiya natin, gusto kong kaladkarin ang atensyon nyo sa isa pang mahalagang aspeto, ang tinatawag nilang risk tax. Marami kasing mga inosente ang nag-aakala na ang tanging iiyakan at babayaran ng mga kumpanya ay yung mismong toll fee lang. Pero hello, sa magulong mundo ng macroeconomics at international logistics, ang epekto ng ganitong sablay na patakaran ay may ripple effect o sunod-sunod na pinsala na parang dominyo. Ang mismong presensya lang ng isang toll booth na pinapatakbo ng isang bansang laging may kaaway at tensyon sa kanluran ay sapat na para magpataas ng antas ng panganib at stress sa buong rehiyon. Kapag tumaas ang panganib, natural, nagiging mas komplikado at mas nakakabutas ng bulsa ang operasyon ng bawat barkong naglalakas loob na maglayag dyan. Ang toll fee na yan ay patikim at simula pa lamang ng mga kalbaryo at pasakit sa pananalapi na haharapin ng mga kawawang shipping lines. Paano kaya nito wawasakin ang mga nakatagong gastos o hidden charges sa pagpapatakbo ng negosyo? Ang unang-unang sasabog at magpapapangit ng araw nila ay ang gastos sa insurance. Ang mga kumpanya ng marine insurance, tulad ng sikat na Lloyd's of London, ay parang mga vampira na hindi nagpapalampas ng anumang senyales ng panganib para maningil ng mas mahal. Kapag nagfeeling hari ang Iran at idineklara na kailangang magbayad ng toll ang mga barko, asahan mo na agad-agad na itataas ng mga mukhang perang insurers ang kanilang war risk premiums. Ito yung nakakalokang karagdagang bayad na sinisingil nila para sa mga paglalayag sa mga lugar na amoy gulo at mapanganib. Ang pagtaas na ito ay hindi barya-barya lang na pwede mong hingin sa nanay mo. Madalas itong nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar kada isang biyahe pa lang. Ang mga kumpanya ng barko ay walang magagawa kundi umiyak at tanggapin ang mataas na premium na ito dahil sinong tanga naman ang papayag na maglayag ang 1 bilyong pisong VLCC nang walang sapat na proteksyon, di ba? Kaya bago pa man sila makapag-abot ng bayad sa toll booth ng Iran, ang barko ay nakagastos na ng limpak-limpak na salapi sa insurance pa lang. Bukod sa sakit sa ulong insurance, nariyan din ang matinding problema ng opportunity cost at ang pag-usad-pagong ng supply chain. Ang pagbabayad ng toll sa gitna ng karagatan ay hindi kasing bilis ng pagtap ng RFID mo sa expressway. Ang mga dambuhalang barko ay kakailanganing huminto, maghintay ng kanilang turno na parang nakapila sa ayuda at dumaan sa masusing inspeksyon at maarte na proseso ng clearance ng mga feeling importanteng autoridad ng Iran. Ang bawat oras na nakatunganga at nakatigil ang isang barko ay literal na nangangahulugan ng pagkalugi at pagsunog ng pera. Ang pagkaantala na ito ay lilikha ng matinding traffic jam sa karagatan na tatalo pa sa EDSA rush hour na tuluyang sisira sa maselan at nakaplano ng schedule ng mga pantalan sa buong mundo. Ang epekto ng gridlock na ito sa logistics ay magiging sanhi ng matinding kakulangan sa supply sa mga destinasyong bansa na lalong magpapalala at magpapakomplika sa sitwasyon ng pandaigdigang kalakalan na sadsad na nga. Isa itong malaking logistics nightmare at bangungot na naghihintay na lang talagang mangyari. Ngayon ang tanong ng bayan,
paano naman ito makakaapekto sa iyo at sa akin na nandito lang sa Pilipinas? Sa madayang mundo ng negosyo, ang anumang karagdagang gasto sa produksyon at transportasyon ay laging asinpalaging ipinapasa sa mga kawawang end consumers na tulad natin. Ayon sa mga chismis ng mga eksperto at pagsusuri, sa bawat $1 na sinisingil ng Iran bilang toll fee, maaaring magkaroon ng 5 hanggang $10 na patong at pagtaas sa halaga ng gasolina sa mga gas stations sa New York, Tokyo, London at syempre maging dito sa sarili nating Maynila. Ang nakakabwisit na phenomenon na ito ay tinatawag nating imported inflation, yung tipong pati problema ng iba in-import pa natin. Kahit wala naman talaga tayong kinalaman at paki sa mga gulo nila sa Middle East, tayo ang magbabayad ng presyo nito sa tuwing tayo ay nagkakarga ng gasolina, bumibili ng sardinas at pagkain, o umiiyak habang nagbabayad ng Meralco at kuryente. Ito ay isang uri ng inflation na hindi kayang ikontrol ng ating sariling gobyerno kahit anong magic pa ang gawin nila. Isang krisis sa ekonomiya na iniluwal mula sa kabilang panig ng mundo at sasaluhin nating lahat. Dumako naman tayo sa aspetong legal para magkaalaman kung sino ba talaga ang nasa tama. Ang buong isyong ito ay umiikot sa isang internasyonal na kasunduan na tinatawag na UNCLOS o ang United Nations Convention on the Law of the Sea na paboritong ignore ng ilang bansa. Sa ilalim ng batas at kasunduang ito, mayroong malinaw na prinsipyo ng innocent passage at freedom of navigation. Ang mga prinsipyong ito ang nagtitiyak na ang anumang barko, kahit sa ang lupa-lupa ng bansa ito nagmula, ay may karapatang dumaan ng mapayapa at chill lang sa mga internasyonal na kipot nang walang epal na nanghihimasok o naniningil mula sa mga bansang nakatambay sa paligid nito. Ito ang mismong pundasyon at sandigan ng malayang kalakalan sa karagatan na pinapakinabangan natin sa loob ng maraming dekada. Ang kalayaan sa paglalayag ay ang mismong haligi at poste na sumusuporta sa globalisasyon na ine-enjoy natin ngayon. Kung aalisin nila yan at baybabuyin, guguho at babagsak ang buong sistema ng palitan ng mga produkto sa buong mundo na parang jenggang tinadyakan. Pero siyempre, narito ang palusot at oophole na ginagamit ng mga magagaling sa Iran. Ang bansang ito ay hindi ganap na nagratipika o formal na pumirma at sumang-ayon sa kabuuan ng UNCLOS na yan. Dahil sa technicality na yan, ang titigas ng mukha nilang igiit na ang mga probisyon ng kasunduan ay hindi daw ganap na sumasaklaw at applicable sa kanila. Ang kanilang palusot at opisyal na argumento ay ang malaking bahagi daw ng Strait of Hormuz ay nakapaloob sa kanilang sariling territorial waters. At dahil feeling nila ay sariling bakuran at teritoryo nila ito, naniniwala silang mayroon silang buong karapatan at absolute power para magtatag ng sariling rehimen sa pamamahala at maningil ng kahit anong halaga na maisipan nila kahit gaano pa ka-OA. Ang paligal na posisyon na ito ay isang direktang pambabastos at hamon sa pandaigdigang batas. Ginagamit nila ang mga butas sa internasyonal na kasunduan para isulong ang kanilang mga makasariling interes at baligtarin ang nakasanayang payapang kaayusan ng kalakalan. Siyempre, hindi naman papayag at hindi ito pinalalampas ng mga malalaking bansang sanay na sila ang nasusunod. Ang reaksyon ng Amerika at ng mga miyembro ng G7 ay napakatalim at umuusok sa galit. Para sa kanila, ang kabalbalang ginagawa ng Tehran ay hindi isang lehitimong patakaran sa ekonomiya, kundi isang garapal na anyo ng license piracy o pamimirata at panghohold up na binigyan lang ng lisensya. Ayon pa sa mga gigil na eksperto mula sa kanluran, ang pagbabayad sa toll na ito ay literal na katumbas ng pagbibigay ng ransom sa mga kidnapper para lang hindi harangin at i-hostage ang kanilang mga barko. Kung ang ganitong uri ng pamimilit at blackmail ay magiging normal at katanggap-tanggap na pamantayan sa ilalim ng internasyonal na batas, ang buong pundasyon ng malayang kalakalan ay tuluyang guguho at magkakandaletse-letse. Ang bangayang ito ay matagal nang hindi lang tungkol sa pera. Isa na itong malaking sabong at labanan sa pagitan ng pagpapanatili ng pandaigdigang kaayusan at ng pag-usbong ng isang bagong radikal at nakakalokang sistema. Bakit ba ganito na lang katindi ang paranoia at pangamba ng G7? Dahil yan sa tinatawag nilang domino effect, mga sis. Kung mapapatunayan ng Iran na kaya nilang mag-astang siga at magpatupad ng sovereignty toll sa Hormuz nang hindi sila nabibigyan ng malakas na parusa at sampal mula sa mundo, ano na lang ang mangyayari sa future natin? E di siyempre, ang mga bansang may hawak sa iba pang kritikal na lagusan tulad ng Strait of Malacca dito sa Asia
o ang Strait of Gibraltar sa Europa ay malamang na mainggit at gumaya sa ganitong kupal na taktika. Kapag ang bawat kipot at eskinita sa mundo ay biglang nagkaroon ng sariling toll booth, ang halaga ng pagtransport ng mga kalakal at Shopee orders natin ay aabot sa hindi na makatwiran at nakakabaliw na antas. Ito ay siguradong magdudulot ng tuluyang pagbagsak at pagkamatay ng buong sistema ng global free trade. Ang isang maliit na president o kalokohang itatakda dyan sa Middle East ay may buong kakayahang sumira at magpalubog sa ekonomiya ng buong planeta natin. Ito ang pinakamalaking bangungot at panganib na iwas-pusoy na iniiwasan ng mga superpower na bansa. Para i-wrap up ang ating nakaka-stress na pagsusuri, malinaw pa sa sikat ng araw na ang bilyon-bilyong dolyar na hinihingi at kinokotong ng Iran ay hindi lamang isang simpleng band-aid solution sa kanilang mga sariling problema sa ekonomiya. Ito ay isang napakalakas at madayang geopolitical na baraha na buong yabang nilang nilalaro sa poker table ng pandaigdigang diplomasya. Ang mensahe nila ay very clear. Ginagamit nila ang pera bilang sandata at literal na ginagawa nilang larangan ng digmaan ang inosenteng karagatan. Ang ultimate goal nila ay i-blackmail at pilitin ng Amerika na luwagan o tuluyang alisin ang mga parusang pang-ekonomiya sa kanila o kaya naman ay pilitin ang buong mundo na lunukin at tanggapin ang isang bagong realidad kung saan ang gitnang silangan ay umiikot at sumusunod na parang tuta ayon sa mga patakaran ng Tehran. Isa itong nakakamatay na high-stakes game ng macroeconomics at maruming politika kung saan ang pustahan at taya ay walang iba kundi ang mismong kaligtasan ng pandaigdigang ekonomiya natin. Bilang inyong nag-iisang financial advisor, ang paalala ko sa lahat ng mga feeling investors at mga ordinaryong mamamayan na nagkakasya sa barya ay ito. Sa makabagong panahon natin ngayon, ang mga digmaan na may pinakamalaking epekto at maninira sa ating buhay ay hindi na palaging gumagamit ng mga maiingay na bomba o tangke. Sa bardagulang ito para sa kontrol ng Hormuz, ang unang putok ay hindi nagmula sa isang maangas na B-52 bomber. Ito ay nagmula mismo sa mga pahina ng mga draft bill at mga pabida na panukalang batas sa loob ng parlamento ng Iran. Ang mga papel at dokumentong ito ang may hawak ng sumpa at kakayahang magpataas ng presyo ng galunggong at bigas sa inyong lokal na palengke. Kailangan nating maging tsismoso at mapagmatyag sa mga ganitong kalokohan at pagbabago sa macroeconomics dahil walang bansa as in wala ang ligtas sa hagupit at epekto nito. Ako nga pala ulit ang inyong paboritong tagabasag ng trip, si Daniel Reyes, nag-uulat para sa kaalaman sa paligid natin. Maraming salamat sa inyong pag-aaksaya ng oras sa panonood at patuloy tayong mag-aral at mag-overthink para naman maprotektahan natin ang ating mga malabong kinabukasan.